hindi ko alam kung alam na ng mga nakikinig sa atin or nanood na ang first family ay dumalaw. Oo. Nag-malling. Oo Nakita nga. mo ba yon? Kanina, Martina, nung paggising ko, nag-browse ako sa aking Facebook. Yung tumambad sa aking newsfeed ay nasa MRT. Oo. No? LRT ba yun o MRT? No? Ang first couple. At yun nga, kasama si FL, pati yung mga anak. Sabi ko, wow! Nakakaloka. Ano yan yung isang ticket lang pagkatapos tatlong member ng family ang libre. Tapos Wow. nag-malling, di ba? Oo. And you will actually see yung family bonding nila. Yung makikita mo talaga, even di lang ito yung pag-aano nila, you would see them na yung closeness talaga ng family nila, they really take time to spend it with one another, just like a typical Filipino family na may family day tayo, which is Sunday, no? Correct. Nakakatuwa yan, and they really took the time na to spend it with all the people sa mall. Nakapagpa-picture sila. Parang rockstar talaga si si Pops. At saka, Martina, mahalaga sa akin yan kasi sabi ko nga sa'yo, di ba? Ako family-oriented, no? Yung pinapakita dito ng first family ay good example, di ba? Talagang sila yung Correct. role model para sa pamilyang Pilipino na Oo. magkakasama kapag Sunday, nagbabanding, andyan yung nanay, tatay, andyan yung Oo. mga anak. So, kung makikita mo yan, ikaw ordinaryo kang pamilya, makikita mo, wow, yung first family, ganyan sila. So, Oo. parang ang sarap, di ba? Tsaka Sila it's yung very talagang modelo ng mga Pilipino. Ako nung nakita ko siya, it's very nostalgic for me kasi Oo. naalala ko nung bata kami, like every Sunday gigisingin kami ng maaga ng nanay ko kasi we have to go to church. And then after nun, we would either go sa mall, tapos kakain sa labas. Very very typical Filipino family, especially back in the days ng 80s, 90s. Ganun talaga yung kung paano tayo lumaki noon. Lalo na ngayon, Martina, di ba, sa mundo natin ngayon, talagang grabe, nagkakanya-kanya. Oo, nanay, tatay, malalaki na yung mga... Oo. Kanya-kanya na. Tapos, Correct. kahit nga sa pagkain, di ba? Meron kumakain doon, may kumakain doon sa ibang corner. Tapos, lahat may mga Mga nakatungod na sa cellphone. Pero yung first family natin, pinapakita talaga nila yung pagiging role model na ganito dapat ang isang pamilyang Pilipino. Na huwag kakalimutan, kahit gaano pa man kayo ka-busy, huwag niyong kakalimutan kahit isang araw Spend lang sa time, buong yeah. week na yan. Kasi di ba, alam naman natin, mga busy din yung mga anak. Pero talagang ito, nagbabanding sila. Ako actually namimiss ko yun kasi kami magkakapatid, watak-watak na kami. Hindi yung dahil sa pero we all live in different places. Like yung Iba-iba kuya na. ko sa ibang bahay nakatira. Although malapit lang yung bahay namin sa isa't isa, no? Pero dahil busy yung kuya ko, alam mo naman yun, syempre, maraming ganap yun sa buhay dahil sa trabaho niya. Tapos yung kuya ko nasa Qatar, yung mga pamangkin ko nandun din. May kanya-kanyang Oo, buhay. yung parents ko nasa US, ganyan. Namimiss ko sila. Seeing that kind of family bonding na ginagawa ng first family natin, no, nakakatuwa. Eto pa, so meron pa tayong mamaya-maya papakita ulit natin balikan natin yung video na yan ng first family, may papakita tayo na video, no. Pero bukod diyan, balikan natin yan. Drama-rama talaga. So, eto na nga. Na Julie Vega na. 'Di ba? So, na kuha na or na-aresto na si former Congressman Teves. So, what happened, Vela? 'Di ba? So, ayan na. Biruin mo this is a very, I would consider it, would you consider it as a high-profile case, Oo. no? High profile talaga yan. No? No? Grabe, no? So, he really he needs to face justice sa nangyari. And natawa lang ako doon sa comment niya na dito lang daw sa Pilipinas yung nakukulong kahit hindi ka convicted. Oo. Nung nakita mo yung comment na yun, anong nasabi mo doon? Anong nasabi mo doon? Kasi naman, Martina,
yung crime kasi na nagawa niya ay matindi naman yun. So talagang yung mga ganong klaseng crime, may kulong talaga yun. Kahit na hindi pa siya convicted, ongoing pa lang yung magiging kaso, talagang may kulong yun. Correct. Pero may mga krimen naman, yung mga hindi ganon kabibigat, nakakalaya naman, di O ba? available. Available. Oo. Yun Pero nga yung sa eh. kanya, hindi kasi pwede, parang terroristic act kasi yun yung ginawa Mabigat niya. yung kaso niya, 10 counts of Oo. murder, may frustrated murder Oo. pa. I mean, kung yung kaso mo is shoplifting lang, Oo. or petty crime, maintindihan ko. Pero para sabihin mo na dito lang sa Pilipinas yung nakukulong ka kahit hindi ka... Wait lang ha. Perfect example, si former Senator Laila De Lima. Leila de Lima. Hindi pa siya convicted, hindi rin siya acquitted that time. Pero si Madam ay nagpakulong, Oo. nagpa-detain. Gaano siya katagal na nakakulong? 7 years. Exactly, di ba? 7 years. And you have to be, let's be honest about it. Dun sa Senate hearing, as in talagang nabarubal talaga yung pagkatao niya. Sobra, di ba? And then the case was about drugs, right? Pero nag-focus saan? Sa extramarital sa extramarital affairs niya. Which is already parang hindi na siya, off topic na siya, off tangent na siya dun sa kaso niya. Pero she was willing to, kasi she knows na she wants to go through the process. Tapos ikaw, kung wala ka talagang kalokohang ginawa, bakit mo kailangang tumakas? Biruin mo, it was Correct. it was a very premeditated na kasi alam ko 'di ba nagpunta yata muna siya ng US bago siya nagpunta ng Timor-Leste, 'di ba? So strategic yung ginawa mo, it was premeditated. So talagang you did it on purpose, na magtago ka on purpose. Tapos ngayon ang i-claim nyo kesyo kinidnap. Kailan pa na-apprehend kailan pa kidnapping yung pag-aaresto, may warrant of arrest ka, may kaso, kaya hindi kidnapping yan. May kasamang drama yon para kaawaan, di ba? Sino ba yung isa nating kasamahang content creator, si Sir Yayam Dizon, sabing ganon, daw, illegal kidnapping. Sabi ni Sir Yayam na parang, illegal, kidnapping na nga, illegal pa. So, nakakaloka. So, by the way, shout out ko lang pala muna, very, very quick lang Speaking of Sir Yayam, kindly follow his page, Yayam Dizon, sa Facebook page natin. Is very, very well articulate, mga write-ups niya, very well articulated, and he's a really, really good read. Every time I enjoy reading his posts. So, natatalaga ako dun sa kidnapping na nga, illegal pa yung comment. Nakakaloka. Naloka ka ba doon? Oo. Sa drama-rama. Pero ito Martina, pinapakita lang dito sa Marcos administration na walang sinisino. Kahit na mayaman ka, bilyonaryo ka pa, or kahit government ikaw official, ay may katungkulan sa gobyerno, Correct. or kung gaano ka man ka-influential, walang sinisino itong administrasyon na to. At in fact, dito sa administrasyon na to ay napakaraming mga tao talagang high profile. Di ba? Oo, at hindi lang pati mga foreign nationals na nakulong. involved sa mga sindikato na Julie Vega. Sorry. Kaya itong administrasyon na to, masasabi ko na talagang It's on the right track, napakatatag. Oo. At saka ang namumuno dito ay strong leader. Kasi hindi naman mangyayari yan, Martina, kung weak ang ating Pangulo, hindi mangyayari yan. Di ba? Correct. Kasi matatakot ka Oo. Kung titingnan natin o babalikan natin yung past administration, may mga ganito ba? Na Wala nga wala nga ako nabalita ang nahuling drug cartel despite the fact na sobrang ingay ng war on drugs, walang nahuling Correct, di ba? Imagine mo kumakain ka lang sa mall, tapos biglang naglalakad yung presidente ng Pilipinas sa likod mo, di ba? So talagang nakakatuwa pati yung mga empleyado ng mall, and it's very, very chill, Bilang Pangulo ng Pilipinas, First Lady, mga anak ng Pangulo, pinakita nila na simple lang din silang tao. At kaya din nilang makihalubilo talaga. Correct. No? Ito, isang
Sunday na wala namang okasyon, di ba? Walang okasyon. Nandun sila, talagang nagulat yung mga tao. Oo, lalo yung mga empleyado. Imagine mo oo. yung mga empleyado ng mall na it's their typical na linggong-linggo nagtatrabaho sila. Tapos, what a surprise, andito yung presidente ng Pilipinas and the rest of the first family, biglang, wow, di ba? Parang, feeling ko yung mga, syempre, mga nagpa-picture doon, they made their day, no? Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Sobrang, by the way, shout out pala sa mga nagko-comment sa atin ngayon sa ating programa, no? So, maki-engage kayo sa amin habang kung may mga opinion kayo sa mga sinasabi namin, may mga tanong kayo. Pero ito, ang gusto ko itanong sa mga nakikinig at mga followers natin dito sa Vloggers ng Bagong Pilipinas, no? Gusto ko naming malaman yung opinion nyo na pagbisita ng First Family sa surprise visit sa mall ng ating First Family, kasi very nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Pero bago ang lahat, gusto ko munang pasalamatan yung ating Pangulo kasi pinospone yung pag-rehabilitate ng EDSA. Yeah. At sa pagkakaintindi ko doon sa balita ay hahanap ng ibang way, no? Para mas magiging mabilis, no? Alam naman natin yung traditional na construction, 'di ba? Na kailangan mo, 'di ba? Pero meron kasi ngayon, Martina, na mas bagong teknolohiya na talagang mapapabilis yung mga construction. So yan ngayon ang pinag-aaralan ng magko-construct niya, no? Yan ngayon ang pinag-aaralan para nang sa ganun ay hindi talaga maabala yung ating mga motorista. Alam naman natin yung EDSA, 'di ba? Halos diyan la talaga dumadaan. Isa na ako, diyan ako dumadaan. So, mahalaga yan. Once na isinara yan, ang dami talagang maaabala. Kaya nakakatuwa din yung ginawa ng Pangulo natin kasi nag-second thought siya na, sandali, dapat ba na isarado na to at umpisahan? So talagang nakita ng Pangulo natin na hindi siya dapat na isara, kundi hahanap, pinag-aaralan nila kung ano ngayon ang dapat na gawin, no? Para mas mapabilis at mas mapaganda kung ano yung bagong teknolohiya na i-apply dyan para hindi kailangan na ang mga motorista natin ay mag-suffer ng napakatagal. Kasi grabe, EDSA, kapag nirehabilitate mo yan, aabutin niya ng ang pagkakaalam ko, mga 2 taon. Oo. Hanggang 3 taon. Tsaka major highway kasi yung EDSA, talagang daanan ng daanan talaga ng mga bus. Hindi lang private vehicle, mga public transportation talaga. Daanan yan, may pinaka-major highway na kung saan from north to south, diba? So talagang pag sinarang mo talagang ang laking aberya niyan. Saan mo pa dadaanin? Isang dadaan ngayon yung mga sasakyan, which is a good thing na pinospone. I'm glad that they're thinking about it, no? Pinag-aaralan ngayon yan. Hindi naman si presidente naman, hindi naman siya nakikinig siya. Oo, tsaka hindi siya yung kunyari nakapag-decision siya na ito na kagad yun. Kapag meron pang pumasok na suggestion na ganito, ganyan, he can change his mind. He is willing to change his mind as long as makita niya na may point to. Nakakainggit, no? Samantalang I was trying to ina-alleviate ko pa yung migraine ko kanina, yung pala nasa mall sila. Ayan na naman, di ko na naman nakita yung presidente. So, doon sa video, no, kitang-kita na si First Lady ay approachable talaga, no? Yeah, actually, totoo. Martina, meron akong meron akong moment with First Lady doon sa Marikina. Ilang beses ko na siyang na talagang nakita at talagang malapit ako sa kanya. Pero during that time, sabi ko, tawagin ko kaya siya? Pero medyo nahiya ako eh. Tapos tinawag ko siya. FL, pwedeng pa-selfie. Lumingon siya. At yun, nag-selfie kami. At ginanon niya yung aking kasi nakamas ako. Oo. Maano siya, no? I remember kasi yung nasa National Gift Giving sa Malacanang, I remember, silang mag-asawa, like, seriously, yung mga bata, they were dragging both of them left and right
Wala. Carry lang. Wala silang hindi sila, you won't see yung, hindi mo makikita na naiirita sila, or they're very, very approachable, smile sila. Dumating yung presidente, nakasakay pa dun sa parang, train, kasama yung mga kids. Tapos, when they announce na andyan na yung Pangulo ng Pilipinas, yung mga bata talagang, nakakatuwa. Bago tayo magpatuloy, isa munang maiksing PBBM good news. So, pamula June 1, alright, which is Sunday, isang ticket lang ang babayaran para sa grupo ng 2 hanggang 4 kapag sasakay ng MRT 3, LRT 1 at LRT 2 tuwing linggo. And ito ay magsisimula from June 1 until the last Sunday of June of 2028. So that's our very good PBBM good news. Handog ng Pangulo sa mga pamilyang Pilipino. Correct. Diba? And correct ka dyan. Correct. And at patuloy na PBBM good news pa rin. Patuloy-tuloy pa rin ang murang bigas para sa masa. Alright. So, bago tayo magpatuloy na pag-usapan pa rin natin ang murang bigas, let's play a video regarding dito sa benteng bigas. Alright. Nagpapasalamat po kami, mga magsasaka, lahat-lahat po kami dito. Dahil po sa pagbubukas ng NFA, bigla pong gumalaw ang bilihan ng palay. Dahil napakaganda po ng programa ng NFA, ang ating Pangulo, ay nararamdaman po namin na sana po yung benteng bigas na binibigay sa Siquijor ay makarating po sa aming mga tiga Bulacan at tiga Nueva Ecija. Pag yung cooperative ng may-ari ng truck, yung cooperative ng may-ari nung equipment, hindi nyo pagkikitaan yung milling, hindi nyo pagkikitaan yung pagkikitaan ninyo yung pagbenta ninyo ng bigas. Yun. At saka may iwan sa inyo lahat ng kita. Magpapasalamat din kami. May mga ATM po kami, social po kami mga farmer. May mga libreng binhe at saka pataba. Kung ang dati pong sinasabi nila na 11 pesos o 12 pesos, ngayon po makibalita po kayo sa labas, ang bilihan po ng palay ngayon umabot na po sa 15, 16. Yun pong iba may kumukuha na rin po ng 16.50. Salamat, Presidente BBM. Yes. At natutulungan mo hindi lang yung mga nangangailangan Pilipino natin, pero yung mga magsasaka natin. No? So, Ito kasi, may bago ba tayong update regarding dito, Admin Rich? Dagdag ko lang Martina, no? Kasi pag open ito, itong programa na about benteng bigas, ang recipient nito, ang pwedeng bumili ay senior citizen, solo parent, PWD, at saka member ng 4Ps. Pero, ngayon ay dinagdagan na, Martina, yung mga minimum wage earners. So, pinapalawak yan, no? Mga minimum wage earners. So, ibig sabihin, pagkatapos yan, Martina, meron pa yan no? Talagang aabutin yung mga mahihirap nating mga kababayan. Correct. Para lahat ay talagang makakuha. Ang hindi lang makakabili nito, syempre, yung mga mayayaman. Oo naman. Kasi afford naman nilang bumili ng mga yung mga bet nila na, lalo na At yung saka, mga nagrereklamo. At saka hindi talaga sila bibili niyan. Oo naman. Diba? Oo. Kasi syempre iba rin naman yung palette ng palette ng mga yan. Syempre siguro hindi naman pero let's kagaya nga nung last time na pinag-usapan natin about the bigas, no? This is a very good quality na bigas for that amount, no? Magandang quality siya. Oo. Kasi naalala ko rin talaga nung araw, yung dumating din kasi talaga sa point na yung NFA na bigas, talagang hindi talaga maganda. May amoy, oo, tsaka iba kulay lasa, talaga. Ibang kulay. Ito ang ganda nung quality niya. Ngayon no? maganda siya, Martina. Maraming nag-testify. Pati yung mga kaibigan natin sa mainstream media, no, nag-testify sila na talagang maganda ito. Hindi correct. ito panghayop na sinasabi nung isa, 'di ba? Oo. So maganda po ito.
At kaso nga lang, hindi talaga siya pwedeng ipabili sa lahat ng tao. Kasi, Oo. syempre, kung kayo, mayaman kayo, bakit pa kayo makikisali dito, di ba? Oo. Kung may pera naman kayo para bumili ng mahal ng gusto ninyo. Tsaka bumababa Eh, naman eh. Tsaka Martina, ako nga lang sabi ko sa asawa ko, wag na tayo makikisali dyan kasi makakadagdag pa tayo. Para kumbaga ibigay na natin 'yan sa mga Nangangailangan. nangangailangan Oo, yung hindi talaga. talaga Kasi nila afford. afford yeah. naman nating bumili ng meron na ngayong 35 pesos Oo, tsaka yun nga, nagmumura Ang naman na ang baba bigas. ng mga bigas. Nagmumura na ang May bigas. 30, may 35, may 29, Mm-mm. may 40. Ang nakita ko na pinakamahal doon sa amin ay nasa 55. Oh, 'di ba? Oh, 'di ba? Eh ako nga yung binibili kong bigas magandang quality na 53. Correct. Oh. Correct. 'Di ba? Ako solo parent ako, pwede ako pero no. Kasi syempre mas may alam ko na may mas nangangailangan niya na. nangangailangan. Kaya ko naman na bumili ng more than 20 pesos na bigas. So bakit pa ako makikigulo diyan? Pero Martina, Oo. gusto kong i-try din kahit isang Ako kilo. rin actually. Gusto ko lang matry. Para talagang malaman ko talaga. Oo, for personal Meron experience. akong masasabi, di ba? Mm-mm. Kasi ngayon, yung sinasabi natin ngayon na, uy, maganda siya, eh, ayon lang sa naririnig natin. Tsaka sa at nakikita natin, nakikita. oo. Pero kaya gusto ko rin bumili kahit 1 kilo. Gusto ko matikman eh. Oo, matikman. Oo. Pero sabi ko nga sa'yo, gusto ko rin tikman. So, bibili ako kahit 1 kilo. I-share mo naman sa akin yan. Kasi, alam mo, sa totoo Yung lang, asawa ko kasi pwedeng bumili kasi senior siya. yung ako, wala akong chance kasi, so far, hindi siya available sa area namin. Inaantabayanan ko nga. Kasi solo parent ako eh. Inaantabayanan ko. Kasi talagang pupunta ako kung nasan man yung kaso, I think, Rodriguez Rizal pa. Ay, ang layo na nun. Oh, malapit na yan, malapit na. Malayo sa akin. Ang layo niya sa akin. Malapit nang magkaroon sa Oo, inyo. sana nga. Most likely sa town proper siguro. Sa bayan ng ano. Pero kung yung lugar nyo naman ay puro mga mayayaman, wala talaga dyan. Hindi naman lahat doon. May mga naman. May mga upper, may middle class, may mga, feeling ko may mga alta rin talaga doon. Tapos may mga sinawing pa. Hindi, meron din naman Hindi kasi talaga magbibenta yan sa mga lugar ng mayayaman. Hindi, yun sa town proper. Grabe ka. Para namang ang yaman ko. Kakaloka ka. Nakakaloka, baka mamaya isipin nila. Ordinaryong tao lang po ako, wag po kayo maniwala kay admin rin. Balit para tinupad niya yung yung sinasabi niya noon na Sa SONA. ilapit natin ang gobyerno sa tao. Even yung mga satellite agencies ng like DFA, SSS, 'di ba? Every nandyan sila, present sila. Ito malupit. Love for all. Oo. Nakapunta ka na ba? Naka-experience ka na ba? Like, nung pag nag-content create ka, pag nag-video ka, nagko-cover ka, nakapunta ka na ba? Oo, kasi minsan kasi sinasabay siya sa Oo. Bagong Pilipinas Service Fair. Oo. Tapos Oo. merong Love for All din. Sinasabay siya. Pero ako doon kasi ako sa Bagong Pilipinas Service Fair. Tapos Oo. yung Love for All, meron silang isang area na nandoon gumagawa ng mga medical mission. Oo. So, ito yung literally isa siyang bus. Oo. Tapos yung bus na yan, naglalaman siya ng iba-ibang mga medical equipments, lahat. Tapos merong mga nurses, may doktor, basta tungkol ito sa pagtitreat, merong mga laboratory. So talagang nakita ko na maganda talaga ito kasi nilalapit nga sa mga mahihirap na hindi na nila kailangan pumunta sa hospital. Talagang nilalapit sa kanila. So, napakaganda nito, Martina, kasi pumupunta ito sa iba-ibang lugar, iba-ibang probinsya ng Pilipinas. Correct. At naaabot talaga, lalong-lalo na yung mga senior citizen natin, no? Oo. Meron pa nga mga binibigyan ng wheelchair, tapos may mga pangsalamin, merong mga pang-denture. Wow. So, lahat talaga dito, no, sa Love for All. Talagang nakita ko na napakaganda nito, no? Talagang napaka-genius talaga ng nag-isip nito. Correct. Ang alam ko,
kay FELISA, tsaka cooperation with Congress. Sa pagkakaalam Pakita ko. nga natin yung video ng Love for All dyan. Let's see para makita ng mga nanonood at nakikinig sa atin ngayon what Love for All is all about. Mithiin ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang isang mas malusog na kinabukasan para sa lahat na Pilipino. Kaya katuwang si First Lady Liza Araneta Marcos, inilunsad ang libreng laboratorio, konsulta at gamot para sa lahat o Love for All program. Ang Love for All ay isang community-based healthcare project na inilunsad alinsunod sa Universal Healthcare Act. Layo nito na magbigay ng libreng serbisyong medikal tulad ng physical at medical na eksaminasyon, gamot at konsultasyon at mga pangunahing laboratory tests gaya ng blood chemistry at hematology, ECG at digital x-ray, dental at eye check-up. At mula 2023 hanggang sa kasalukuyan, 31 Love for All caravan na ang naisagawa sa buong bansa. Laking katulungan po sa amin mga mahihirap ang kami ay mapuntahan dito ng First Lady at dala ng gatgat nitong medical mission na ito ang unang-una namin pangailangan. Kahit nga inket nga pagsayatan sa nagdaktor nga yaman ko nga kadagtoy ng doktor agas kada kami ka nagdaktor nga yapat kaya putos laki mang tartarabay lang kumahanya datang bakta. Malaki ang tulong ng Love for All dahil ito ang nagdadala ng direktang serbisyong medikal sa mga komunidad at nagliligtas sa ating mga kababayan mula sa pagod, gastos at hirap ng pagpunta sa mga malalayong ospital. Dagdag ko lang, Martina, Ayan. no? Ang pagkakaalam ko kasi dyan, no? Yung kapag napuntahan na ni First Lady yung isang lugar, ang pagkakaalam ko iniiwan na yung Bus. Oh, imaginein mo yun. Sa kanila na yon, Oo. pagkatapos sila na bahalang, yung LGU, sila na bahalang magpa-operate noon, no? Mm-mm. Na pupunta sa iba-ibang mga community nila, Mm-mm. barangay, tapos para magbigay ng serbisyong medical. Correct. So, ang ganda, di ba? Oo, Ganda. tsaka hindi biruin mo for laboratory like ECG, di ba? Oo. Kompleto yan. Oo, ECG, pa-X-ray, pupunta ka pa ba ng, like, kasi di ba yung mga probinsya may certain, like, town proper talaga na, paano yung mga nasa, di ba, Correct. liblib talaga na lugar. Correct. Katulad ng pinuntahan nila, La Union, Oriental Oo. Mindoro. Correct. I mean, hindi naman katulad dito sa Maynila na accessible ka sa malalaking ospital, di ba? True. Imagine mo yun. Nakakatuwa kasi may mga, ultimo sa dental, Oo, dental. pati sa mata, di Sa ba? mata. Yan yung importante, lalo yung mga senior natin. At wheelchair Mm. sa mga senior. At saka libreng gamot yan. Oo, yun nga, libreng gamot, libreng consultation. Oo. Saan makakahanap nun? O, Grabe, di ba? no? Ang ganda. Grabe, no? Nakakatuwa Ang ganda. kasi yung mga proyekto na ginagawa ng Pangulo natin, no? Alam mo talagang nire-reach out nila yung mga mahihirap talaga. Lalo Oo. yun sa mga malalayong probinsya. Kasi Correct. sa totoo lang naman, hindi mo kasi maiwasang hindi magkumpare yung mga previous administration, ganyan. Kasi hindi mo nakikita Like, hindi mo rin nababalita. Nung araw, wala namang internet. So, wala. Hindi siya hindi siya nababalita na, oops, may bagong ganito. Mostly yung mga projects sa mga previous administration, mostly infrastructures. I mean, importante ang infrastructures, pero paano naman yung mga katulad niya, medical? Napaka-importante ng medical. Actually, Martina, yung Love for All, sabi ko nga kanina, no? First Lady. Mm-mm. Eto naman, yung kay PBBM, Mm-mm. yung, narinig mo na ba yung Bukas Center? Bukas Oo, Center? oo. Yan, napakarami ng Bukas Centers na binuksan sa buong Pilipinas. At itong Bukas Centers na to ay nagbibigay ng mga serbisyo din, no, na pang-medical. Correct. Ito kasi, yung mga outpatient to ginagawa dyan yung mga, kahit yung mga surgery, basta Oo. pang outpatient lang. Yung mga buntis, kahit wag ka nang pupunta sa hospital, dyan ka na pupunta.
yung mga nagpapa-check up, kahit nga yung dialysis, ginagawa din dyan. Oh, So, grabe, no? kita mo meron ng Lab for All, meron pang Bukas Bukas Centers, Center. pagkatapos nagpapagawa pa ng Philippine Cancer for Ayan! Philippine Center Yung for Cancer Institute. Oo. Oo. Tapos nagpapagawa pa ng mga iba-ibang specialty hospitals sa iba-ibang panig ng Pilipinas. Kaya Correct. ang masasabi ko, talagang the father of Hindi, alam mo yun guys, sabi ko, actually nag-comment ako doon sa podcast nila Sir Yayam eh. Oo. Sabi ko, yung mga specialty hospital, yan ang tunay na tatak Marcos. Oo, Kasi correct. diba, ever since Correct. kidney, Oo. heart center, Correct. yan ang talagang True. nila eh. Yan yung parang trademark na nila yung mga specialty Correct. hospitals. O ngayon, mga tao, may problema ka sa puso, heart center. Oh. Sa kidney, Kidney, punta ka sa lung. Kidney Institute, sa lung o lung center. Correct. Tungkol sa mga bata, Children's Hospital. Hospital, yeah. Oo. Pagdating sa yung kahit anong sakit, yung kumpleto na lahat, Oh. PGH. Oy, nadagdagan ng mga kama sa PGH. Dahil sino ang nag-restore, nagpalawak pa at nagpatayo pa ng maraming palapag, no, sa PGH. Imelda Romualdez Marcos, ang First Lady. Correct. Talagang Oh. nila, trademark nila yung mga Grabe talaga. no. Grabe. Yung, kasi sa totoo lang, no, pag ikaw nagkakaedad ka, even nga kahit bata, di ba? Yan, yung katulad yan, Children's Hospital, Oo. hindi talaga maiiwasan kasi na magkaroon ng sakit even sa pagkapanganak, ganyan. Oo. Tayo, alam natin yan, may mga anak tayo. So, talagang hindi mo masasabi na all the time healthy ka. All the time healthy yung mga anak mo. Correct. And it's nice to know na nasa isang, katulad doon, yung bagong Cancer Institute na nasa Region 1, Ilocos, is that in Ilocos, tama? So, biruin mo, hindi na nila kailangan pumunta, magbiyahe, papunta ng Maynila, or para lang sa specialization, maghanap ng specialist ng oncologist para sa cancer, di ba? Imaginein mo yun. Imaginein mo yung, ayun talaga, inilalapit na. Hindi lang gobyerno Correct, pati mga specialty hospital, inilalapit sa tao. True. Imagine yung convenience. Oo. Kasi nga, Martina, ang proyekto ng Pangulo natin, siya holistic Oo. Hindi yung katulad nung iba na focus sa ganito. Dito lang talaga. Ang Pangulo natin, talagang ito yung tinatawag na whole of nation approach, no? Na lahat talaga ay kanyang pinagtutuunan ng pansin. Totoo. Food security, no? Meron sa agriculture, meron sa pamimigay ng mga lupa, meron sa energy, meron sa iba-ibang mga sektor, lahat na, no? Talagang eto makikita natin yung gobyerno na ang kanyang ginagawa ay hindi lang nakapokus sa isa, kundi buo, no? Talagang lahat talaga ay pinagtutuunan ng pansin. Pag may nakikitang problema, nandyan talagang ginagawa ng paraan. Tulad na lang ng benting bigas. Sabi nga ni tatay, sayang hindi na yung isang video, no? Sabi nung tatay na first time itong nangyari. Ngayon ko lang ito na-experience, no? Correct. So, totoo naman yun Wala namang so far, Martina, sa aking pagkakaalala sa mga administrasyon na aking napagdaanan magmula. Wag na natin isama kay Apulacay kasi talaga namang yun dito kay Cory Aquino hanggang sa past administration kay dating Pangulong Duterte, wala namang ganito Wala. Diba? Wala. Ngayon, bakit nagawa yan ng Pangulo natin? Bakit naging posible ang benting bigas? Kasi yung lahat ng mga effort na ginawa ng Pangulo natin ay kanya nang naani, no? Oo. Yung alam mo ng Martina, yung pamimigay ng mga lupa, ng mga Oo, titulo, diba? Inuna niya yan Yung pagbura Oo. ng mga utang, Oo. ng mga magsasaka, so Kasi, wala na silang problema. correct. Pamimigay ng fertilizer. Ngayon may irrigation pa. Mga irrigation, farm-to-market roads, Oo. pagpapagawa ng mga food processing, yung FTI na yan, ibinalik. Tapos, ang mahalaga, binalik sa NFA, no? Oo, correct. Yung pagbili ng palay. At ngayon,
pinapaamyendahan ang rice tarification law. Dapat Diba? lang. Para talagang ang NFA na ang bibili sa mga magsasaka. Tama, correct. So, by the way, ano pala, so hindi pala Ilocos, Dagupan pala. Dagupan. Ang tanga ko pa doon. Ang tanga ko pa nga doon. But anyway, so yeah, totoo yan na. And take note, Admin Richa, we're only on the 3rd year. 'Di ba? Kasi tama ka dun sa sinabi mo, no? Bago napatupad yung 20 na bigas, inayos muna ni presidente yung kalagayan ng mga magsasaka natin. Kasi paano nga naman sila makakapag-provide ng ani na Wala. ganon? Kung baon pa rin sila sa utang, yung lupa hindi pa rin sa kanila, walang tamang irigasyon. Ngayon tuloy-tuloy, we're only on the 3rd year. Kumapit kayo. Mga ka-PBBM, kumapit kayo. Nasa 3rd year pa lang. Mga pala Martina, nakalimutan kong Oo. banggitin yung naalala mo yung itong lately lang, namigay ng napakaraming truck ang Pangulo. Yes. Para pangkuha ng mga palay para mai-transfer yung mga palay, no, sa mga millers. Kasi nga, para wala ng problema yung mga magsasaka. Correct. So, nakita natin yung care ng ating Pangulo sa mga magsasaka. Talagang grabe, talagang inalagaan niya ng husto. Kaya eto, ang ganda ng produksyon natin ng palay. Talagang ang dami. Correct. No, Food umaapaw. security talagang Umaapaw. ni Pops, Oo. 'di ba? Yan talaga yung niya, isa sa mga parang top priority niya is the food security, then the farmers, and of course itong mga specialty hospital. Correct. Nasa 3 taon pa lang tayo. Imagine what else he can do for the next 3 years. I'm excited. Martina, wag natin kakalimutan yung tungkol naman sa mga gulay. Diba? Oh, yes, correct. Naalala mo? Oo. Yung visit niya yung Sa farm? Bulacan. Oo, Imagine diba? ba? Yung seedling eme. Oo. At yan ay gagawin Simula pa lang yan. Gagawin yan. Magpapatayo ng mga ganyan sa iba-ibang lupalop ng Pilipinas. So walang hindi na magkakaroon ng scarcity sa seedlings And also another thing that happened yung ASEAN, by the way, yung ating Pangulo laging on time, laging alert, laging gising at nakikinig, and I mean, seeing him in an international setting, you see how very smart, the way he walks, the way he speaks, talaga Diplomat. nakaka-proud, very diplomat, very statesman. Nakakatuwa yung makikita mo yung presidente natin na nire-recognize internationally and in a very, very good way. Na hindi siya sikat dahil ang dami niyang kabalbalang ginagawa sa bansa niya or anything. What he's doing is, he's boosting the image and the reputation of the country. Imagine mo, nakaka-proud kasi hindi ko alam if it's luck or anything else, but ever since that he stepped in as the president, ang daming recognition ng Pilipinas on an international scene, and he was being visited by foreign dignitaries, and pag pumunta siya sa ibang bansa, he's very welcomed. Alam mo yan, and one of the things na proudest moment is yung nakapagsalita siya sa parliament sa Australia. Nakaka-proud ang daming ganap ngayon. Ikaw, do you have any last notes on that Tsaka Martina, yung boses niya dito sa ASEAN, napaka-significant Kasi talagang idiniin niya, na kailangan ng unity dito sa ASEAN. Yung shared dreams, 'di ba? Na kailangan walang yung ganito na mambubuli, na akin lang ito, akin lang, So dito sa ASEAN, talagang in-encourage ng ating Pangulo yung mga kapitbahay natin na talagang let's help each other,
Oo. tayo, mag-collaborate. Help each other. Walang mga angkin ng kung kani-kaninong mga Kung ano man teritoryo, yan. Kung ano man, di ba? Correct, Yan yung correct. boses na talagang sinabi ng ating Pangulo. At yan, narinig yan ng buong Mundo. Yeah, not just the kaya ASEAN naman ang countries, Pangulo yeah. natin ay lalo talagang nire-respeto. At Totoo. take note, Martina, di ba? Ang dami lalo na nakikipartner sa ating Pangulo. At yung huling nabasa ko, no, Martina, yung Japan, yung madami, natutulungan nila yung Pilipinas Yeah, even France. sa pagpapalago ng ating military Yes, correct. forces natin. Correct. At yung- Nakaka-proud talaga. Oo. It's a great time to be proud of the Philippines, no? Sa bawat pagsikat ng araw, ikaw ay nandyan. Tinig mong matatag, sa amin ay gabay. Pag-asa ng bayan, pangakong totoo. BBM, isa kang totoong tao. Sa mahirap at api, ika'y sumusuporta. Tapat mong paglilingkod, lahat kami nakakita sa iyong pamumuno. Bayan ay umaangat, bagong Pilipinas, pangarap ay tapat. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Mula Luzon, Visayas, hanggang Mindanao, boses mo'y umaabot. Dala ay pag-ahon, magtulungan, magkaisa. Sabi mo sa lahat, para sa bayan, ikaw ang aming alamat. Ang pangarap mong bansa, taas noo masagana. Manggagawa't magsasaka, binigyang halaga. Serbisyong totoo, hindi pagpapanggap. Ang puso ng bayan, ikaw ang hinahanap. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawat. Sa hirap at ginhawa, ika'y kasama. Pilipinas ay babangon, dahil ikaw ang pag-asa. Ikaw ang aming BBM, Pangulong matapat. Sa puso ng masa, inaangat ating watawan. Sa hirap at ginhawa,